Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit. Magandang araw sa iyo, kaagapay! Welcome sa paborito mong tambayan at programa tuwing Sunday na kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! Dito lang yan sa paborito mong himpilan sa buong Mega Manila. Ito ang 702 DZAS FEBC Radyo TV. May pa-effects na ngayon, ha? Very Siyempre, natural. oo, multitasking tayo ngayon. Agapay ng sambayanan. Aba, kamusta ka, kaagapay? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan ngayon. Kamusta ang iyong Sunday? Sana ay katulad ka lang din namin na nagre-relax, nakaupo sa inyong sofa or nakatambay or maring nagda-drive ka ngayon. Aba, ingat-ingat lang ha. At samahan mo po kami sa isang oras ng kwentuhan at tawanan. At syempre, meron tayong interesting na naman at makabuluhang topic for today. Ako po si Arwel Mendoza. Of course, kung merong Arwel Mendoza, mawawala ba ang inyong Kael Garcia? Alam mo, Kuya Aru, very excited talaga ako tuwing Sunday kasi sabi mo nga, kwentuhan at tawanan. Pero aside from that, hatid nga natin ay inspirasyon para sa ating mga kaagapay. Kung ikaw ay nakikinig na kabataan, anuman pong edad po ninyo, Gen Z man kayo, millennial po na tulad namin, o kaya kayo ay Gen X, Boomers, or whatever generations po kayo, parte po kayo ng aming programa. Kaya po, we encourage you na tutukan po ang ating discussion this afternoon. Kasi isang oras nga tayo, Kuya Aaron, na magkukwentuhan at para alamin yung iba't ibang hanash and concerns na pinagdaraanan nga ngayon ng mga kabataan. Oo, and of course, ang goal din natin dito sa ating program ay makapagbigay ng motivation, inspiration sa ating mga kabataan na maging legit na responsableng citizen at ating mga future leader ng bansang Pilipinas! Grabe naman, talaga. Yung pagkakasabi niya yun with conviction. Ay, oo naman. Siyempre, ganun din ang ating dream, ano? Kaya, nag-exist po ang programang Legit dito sa 702 DZAS. Correct ka dyan, Kuya Aro. And hindi lang tayo basta sa radyo. Alam mo ba kung saan pa? Saan pa tayo napapakinggan? Okay. Parang trivia, no? Okay po, ang inyo pong programang Legit ay mapapanood din po sa inyong online streaming. Aba. Bisitahin lang ang ating Facebook page at YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Encouragement na lamang po namin na paki-like, follow, and subscribe lahat po ng aming social media sites para po mas mapalawak at mas madami pa po tayong maabot. At hindi lang tayo sa live stream napapanood saan na pa ba napapakinggan. Alam mo ba, ang Legit din ay nasa TV na rin. Wow, artistyle, ha? Well, kaya kailangan na nating mag-retouch. Kailangan natin mas magpapogi pa dahil tayo ay napapanood din sa GCTV Signal Cable Channel 185. So hello po sa mga nanonood na at salamat dahil kayo po ay kayo po ay sinamahan niyo po kami sa aming episode for today. At hindi lang din sa TV, tayo rin ay pwede ring mapakinggan sa pamamagitan ng kanilang mobile, ang kanilang gadgets. Yan po ay sa pamamagitan ng FEBCPH mobile stream. Nakapag-install ka na ba? Ay, oo naman. Meron tayo dyan. Di pwedeng mawala yan. Kasama yan sa mga apps na sa ating phone. At kung ikaw, kaagapay, wala ka pa niyan, libreng-libre pong mada-download ang FEBCPH mobile stream sa Google Play Store at Apple App Store. At alam mo ba, ano pa kapag yan? dinownload mo ang mobile app natin, hindi lang 702 DZAS ang mapapakinggan nila, kundi mapapakinggan nila ang ating classical FM music station na 98.7 DZFE kung mahilig ka sa classical music, at
mapapakinggan mo rin ang iba't ibang regional stations ng FEBC Philippines from Luzon, Visayas, to Mindanao. Grabe. Anywhere at anytime. Grabe. Sobrang excited ko. Talagang, medyo nabubuyoy tayo. Saka all-in-one app siya, no, Kuya Aro? Talagang, at hindi lang pang Pilipinas, pang buong mundo, anywhere nga, anytime, sabi mo, Kuya Aro. At patuloy po namin kayong inaanayahan po na patuloy nga sumubaybay, not only sa Legit, but also sa iba't ibang programs po na hatid ng inyong agapay ng sambayanan. Kasi nga, Kuya Aro, sa ating station, may iba't iba tayong ino-offer. Meron mga preaching programs na tumutulong sa atin to strengthen our faith and relationship kay God. Meron din tayong mga news and public affairs program na para magkaroon tayo ng sapat na impormasyon sa pang-araw-araw. At ito nga, bahagi tayo ng inspirational program. Yun. Kaya nga, patuloy tayo sa paghahatid ng motibasyon at inspirasyon sa ating mga kabataan. Correct ka dyan. Kaya naman, Kael, invite mo na muli ang ating mga kaagapay to like, follow, and share ang ating mga social media platforms. Yes, encourage po namin sa inyo, patuloy po namin kayong inaanyayahan. Kung kayo po ngayon ay nasa radyo or nanonood sa online, pasuyo na lamang po. Pindutin po yung ang inyong search engine at hanapin po ang 702 DZAS FEBC Radio TV at huwag kalimutan na i-like, i-follow, mag-comment at i-share ang mga nagaganap pong mga activities or post ng inyong 702 DZAS. Kasi gusto natin, Kuya Aro, na mas ma-reach pa yung iba't ibang tao, lalo na yung hindi pa aware ano ba yung mission ng 702 DZAS. Sabi nga natin, we are communicating Christ in our world through different platforms, on air, online, and on the ground. Yes. And ngayon nga, Kael, alam mo, excited na naman ako sa ating topic for today's episode. At ang pag-uusapan nga natin dito, lahat ng mga concerns ng ating mga kabataan. And ang ating topic for today, bago ko sabihin yan, may tanong muna ako sa'yo. Ano ba yan? Kapag nakakarinig ka ng, pag naririnig mo yung word na freedom or yung salitang malaya, ano ang pumapasok sa iyong isip? Freedom. From the word free, sabihin, parang wala ka ng, hindi ka na nakaposas, hindi ka na nakatali sa kung ano yung nag-hold back sa'yo. Freedom, malaya kang gawin kung ano man yung gusto mo. Wala kang regrets. Ganon. Ikaw ba, Kuya Aro? Sa akin, simple lang Kapag naririnig ko yung salitang malaya o freedom, ibig sabihin, para sa akin, hindi na ikaw yung dating personality mo. Hindi na ikaw yung dati mong pagkatao. Alright. Bago ka na. Bago. Oo. Isa ka ng bagong likha. Yun. Oo. So, yun ang aking pagkakaunawa sa salitang freedom. Grabe, no? Malalim to, pero mamaya madidiscover natin sa isang guest natin, ano ba yung, para sa kanya, ano ba yung freedom na to? Ayun, interesting yan At makakasama natin siya dahil mag-share siya ng kanyang story kung paano nga niya na-experience yung sinasabi nating freedom. Yes. Paano nga ba siya nakalaya at saan ba siya nakalaya? Correct. Exciting yan Pero mamaya-maya makikilala nyo na ang ating special legit guest for today. So ngayon, we will pause for a break. Medyo bibitinin muna namin kayo at sa aming pagbabalik, yun nga, makikilala nyo na ang ating special na bisita. Kaya naman, stay tuned dito sa programa na kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit. Kaagapay, muli pong nagbabalik ang inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Kael Garcia. At ako naman po si Arwel Mendoza. At eto na nga, Kael. Eto na nga.
makakasama na natin ang ating legit guest for today. Talagang napakaganda ng story ng kabataang ito, yung patotoo niya, at mamaya madidiscover natin yung story of hope and transformation na ginawa sa kanya ng ating Panginoon. So without further ado, let us welcome isang kabataan mula sa Caloocan City, at ngayon bahagi siya ng full-time ministry para sa Freedom Ministry for LGBT sa Word of Hope Christian Family Church. Let us all welcome Brother Aris Abarquez. Hello, Aris! Hi! Hi, hello po. Maraming salamat po sa pag-imbita. Hallelujah. Bago ang lahat, Kuya Aris, baka meron kang gustong i-shout out. Yun. Shout out. Ayun po, shout out po sa lahat ng Freedom Ministry, praise God, and the Word of Hope. At sa mga followers natin sa page sa Brother Aris, stay tuned po, makinig po tayong lahat. At please share. Yes. God bless po. Ayan, salamat Kuya Aris for gracing our show. Thank you for your time and availability na makakwentuhan ka namin dito sa programa Legit. And para mas makilala ka ng ating mga kaagapay, dahil nga kanina nabanggit namin sa aming introduction dito sa ating programa, ng pag-uusapan natin ay tungkol sa freedom o pagiging malaya. Kasi alamin natin dito, paano nga ba maging tunay na malaya? Saan ba natin matatagpuan ang tunay na kalayaan? So, Kuya Aris, ano ba ang naging background mo? Ayan, share mo naman sa ating mga tagapakinig ngayong araw. Okay po. So, yun nga po, I'm Aris Abarquez. I was a transgender before I met God. And I'm a former beauty queen, former part of LGBTQ community. At yun po, bata pa lang po ako, iniwan na po kami ng aking tatay. So si mama lang po yung nag-aruga or nag-alaga sa amin. Yung bata na yon na dating ako, gusto nang lagi ng affirmation. Naghahanap siya ng father figure kasi nawala yung kanyang tatay. So, yung pagkawala niya yung papa, isa yun sa dahilan ng wala na kaming makain. Talagang, naalala ko yun, umiiyak kami ni ate sa loob ng kwarto. Tapos, kumakain kami ng mainit na kanin. Tapos, chichirya lang yung ulam namin. Tapos, sinisisi namin si papa, kung hindi ka tayo iniwan ni papa, hindi sana magiging ganito yung buhay namin. Then, nagkaroon ako ng parang confusion sa identity ko kasi mas mahilig akong kasama yung mga pinsan ko at mga kaibigan kong kalaro sa kalsada na babae talaga. Tapos, laging gusto nila, sumasama ako sa kanila, luto-lutuan, mga paper dolls, mga ganyan. Tapos, may mga kumot kami, ginagawa akong gown, binibihisan akong pambabae, na gano'n, parang nagkaroon din ako ng confusion. And, doon na nagtuloy, nagkaroon ako ng crush na lalaki nung grade 3 ako. Mas lalong naging confused ako kasi mas gusto ko siya laging nakikita. Alright. Lagi ko siyang gusto ko pag papasok ako, gusto ko katabi ko siya. Yun. Kaya doon ako nagkaroon ng confusion. Grade 6 ako, tuloy-tuloy yan. Sinasabihan po ako ng term na bakla. No? Kaya sinasabihan po ako ng term na bakla, ganito ka, kasi kung ano yung nakikita nila sa akin, kasi mas mahilig ako kung lalaki ako, dapat mas mahilig ako sa mga baril-barilan, pero mas gusto ko mga ganong pambabae. Tsaka nagsusot ako ng mga pang-short. Then one time, gusto na ni ate akong kausapin about sa my identity ko, which is yung sister ko, kapatid ko po. Okay. Sabi niya sa akin, ano ka ba talaga? Kasi kapag hindi mo inamin yan, hindi ka makakalaya. Sabi niya, kapag hindi mo yan inamin, hindi ka makakalaya, hindi mo ma-express yung pakiramdam mo, no? Yung nararamdaman mo. Then, sinabi ko sa sarili ko na, siguro nga, bakla ako. Tapos, pero yung time na yun, parang, doon ako nakalaya in a way na, parang hindi na ako natatakot kasi parang, hindi pa ako tanggap nila mama nun, hindi pa ako tanggap ng pamilya ko nun, or ng lola ko. Kasi parang, inaaway nila ako. Pero hindi ka pwede maging ganyan kasi walang ganyan sa pamilya natin. So, di ba, may shame. So, parang ano ka. Pero nung that time na naamin ko po sa ate ko, parang grabe yung kalayaan. Natanggap na embrace ko po yung
kaya ko nang mag-liquid eye sa mata ko. Na pababae, mag-lipstick, no? Nakapag-lipstick na ako, na-embrace ko yung mga kaibigan ko, barkada ko, puro babae na nasasabi ko na yung pakiramdam ko or pagiging crush ko sa mga lalaki. At that time, nakakilala po ako, mga fourth year high school. Fourth year high school po, talagang na-embrace ko kasi nakakilala po ko ng manager ko, which is may nanay-nanayan. No, yung nanay-nanayan ko pong yun, Diyosa siya, maganda siya, transgender din po siya. Yeah. So, tinulungan niya po ako mag-pageant. Fourth year high school po ako, my first pageant po, then nanalo din po ako noon. So, parang alam ko na talagang tuloy-tuloy, alam ko yung tama na yung tinatahak ko. No? Tama yung tinatahak ko. Tapos, yung nanay-nanayan ko, may anak-anakan din siya, which is my friend. Tinuruan niya ako, talagang sobrang ganda niya. Sobrang ganda niya. Tapos biglang sabi niya sa akin, magganto ka, mag-take ka ng hormones, mag-take ka ng vitamin E, ganito gawin, magbili ka ng sabon, lotion, ganito, scrub. Lahat talagang inano niya para daw magmukha akong babae. Tapos maging makinis ako, basta lahat, maging maputi, maging maganda, mukhang babae, magpahaba ka ng buhok. Kasi ang pinaka-principle niya is, hindi ka magbabayad sa lalaki. Yun po yung pinaka-principle niya. Hindi ka magbabayad sa lalaki kapag ganito ginawa mo. So, na-achieve ko po yun. Nung college ako, tinanggal ko na po lahat ng mga gamit kong panglalaki. Tinanggal ko na siya yung mga gamit kong panglalaki. Tapos, in-embrace ko na talaga yung pagiging girl. Then, my mindset po, I'm a woman. No? Parang natrap lang ako sa lalaking katawan. Kuya Aris. Yun po. Oo. Medyo balikan lang natin, no, yung mga nauna mong shinare sa amin na kung paano nga nagsimula, no, na makaranas ka ng gender confusion. Pero gusto naming malaman, Kuya Aris, naalala mo pa ba ilang taon ka nung una mong naramdaman or na-experience na merong confusion, naguguluhan ka sa iyong sexualidad? Yes. I was 6 years old po that time. As Bata young as pa, 6 no? years old. Okay. Yes po, 6 years old. At nung dumating nga yung puntong nako-confuse ka, katulad nung shinare mo kanina, na-trigger siya Na-trigger dahil sa mga kaibigan, dahil sa mga nakakasama. Sa environment niya. Sa environment. Po. Oo, na ipinupukol nila sa'yo na eto ka, na isa kang bakla, isa kang gay, na nag-lead talaga kay Kuya Aris to embrace no, yung kanyang alam na identity. At saka yung sinabi nung ate niya na kung hindi mo i-out, hindi ka magiging malaya. At sa ate niya, parang iba yung definition ng malaya. Yung malaya sa kanya is yung talagang i-out mo yung sarili mo. Yes. Pero iba kasi yung tinutukoy natin na freedom. Pero Aris, para sa'yo, nung that time na sinasabi ng ate mo na lumaya ka sa kung sino ka, ano yung that time na meron sa heart mo talaga? Yung ano yung mas matimbang na gender para sa'yo? That time, ang gusto ko talaga is maging talaga ako, parang babae, ma-express ko yung pagiging babae. Yun. Kasi yung pag-amin ko noon or yung kalayaan na tinutukoy ni ate is yung pagpapakatotoo mo sa sarili mo. Yes. Amen? Pagpapakatotoo sa sarili mo. Tsaka dagdag ko lang na talagang kapag sira ang pamilya, sira din ang magiging labas ng magiging anak nila. No? At yung environment. Mahalaga yung environment kasi kapag kung ano yung nasasamahan mo, magiging ganun ka din. Kaya ganun ka. Po. Kaya napakahalaga sa mga kabataan. Yun, totoo yun, Kuya Aris. Napakalaking epekto ng environment na ating ginagalawan sa paghubog ng ating pagkatao. So, as we continue, Kuya Aris, nung nag-out ka na talaga, nung nalaman mo na ito ang iyong identity, ito ang iyong gender, kamusta ang naging lifestyle mo nun? Okay po. Yung lifestyle ko nun, first year college po ako.
doon na kasi nag-start yung pagtitake ko ng hormones eh. Tapos ang dami ko ng mga kaibigan. Mas lalong dumagdag yung mga kaibigan ko in pageantry, yung mga kaibigan ko mga transgender, lahat, mga gay, lahat talaga. Tapos yung lifestyle ko na naturuan ako, yun nga, sa panlalalaki, tapos pag-iinom, bisyo, lahat yan, gabi-gabi yan. Kahit nag-i-school kami, magpupuyat kami niyan para lang sa ano. Yun, paikot-ikot lang yung buhay ko noon. Tapos sa college po, na-embrace ko lalo kasi nung nag-join po ako in pageant, kasi kapag sumali ka sa pageant na magiging sikat ka, eh, lahat naman siguro nung time na yon parang gusto namin maging sikat. 'Di ba? Gusto makilala yung pangalan kasi kami kasi as part of LGBT, gusto namin may patunayan kami. Kasi we please people in a way para ma-accept kami. No? Para ma-accept kami sa society. So that time, parang talagang nanalo ako noon. Tapos pinayagan po ako magsuot ng pambabae. No, sa school. So mas lalo ko na-embrace na tama po yung tinatahak ko. No, kasi may affirmation eh. Yes, may affirmation. Lahat po, parang mas bumawas yung insulto kasi parang na-embrace ako na babae talaga. As in, kahit tawag sa akin, miss, ma'am, kaya mas lalo talagang. Pero, every night, dahil hindi po kami close ng pamilya ko, way back po, no, hindi po kami close talaga ng family ko, and wala po kaming Diyos sa pamilya namin. Walang nagtuturo sa amin ng Word of God, walang nagtuturo sa amin. Magkakaaway kami. As para ako talagang black sheep. And kasi lagi akong minumura ko yung mama ko pag nag-aaway kami. Yung mga kapatid ko, minumura ko din yan sila kahit ako yung bunso. Wala akong pakialam sa kanila. Yung kapatid kong maliit, yung hindi ko rin talaga siya. Talaga binubugbog ko siya kapag nagkakamali siya. Talagang ganun po yung ko. Pero, yun nga po, sa sobrang kung babalikan po natin yung background ko, napakasama po ng ko. Pero every night, no, parang nasa'yo naman na lahat, may pera ka. Kasi nag-join po ako ng pageant, no? Pero bakit ganun? Ba't hindi pa rin ako satisfied? May kulang pa din sa puso ko. And di ba kunyari, masaya po ako ng gabi, no? Lalaki, pera, alak. Pero, kapag gising ko sa umaga, iiyak po ako niyan. Iiyak po ako. Lagi ko sinasabi, kahit wala kaming Diyos, nagpe-pray ako sa Lord, na Lord, ganito mo lang ba ako kinreate? Ganito lang ba yung purpose ko sa buhay ko? Yun yung lagi kong question. Tapos, umiiyak lang ako. Then, bumagsak po ako sa subject ko, sa law, nung college ako. Nakita din yun ni ate, parang fourth year, parang graduating na ako nun, pero bumagsak pa ako. Sobrang down ako nun. Parang lahat na, tuloy-tuloy na yung pag-down sa akin. Tapos, tinry ni ate na isama ako sa Christian church. So, 2015, nag-start na po ako nag-Christian church. Tapos, every time na nakikinig po ako sa pastor, parang feeling ko, kilala niya ako. Kasi, sa pool ba? Bakit ganun? Sabi ko ha? Sa pool ba ang mga naririnig mo? Sa pool, every time po nag-church ako ng Sunday, parang sabi ko, Lord, parang, bakilala ba ako ng pastor niya? Bakit parang, parang lagi akong tinatamaan, tapos parang lagi sinasabi sa akin ng Lord. And, sabi niya sa akin na, tanggapin mo ako sa puso mo. Umiiyak ako noon, walang Sunday na hindi ako umiiyak. Lagi niya akong kinakabog yung dibdib ko para tanggapin siya, pero hindi ko siya tinatanggap. Till such time na may mga kaibigan ako na barkada, nanonood lang kami sa Facebook, nakita namin yung About sa Hell. No, yung About sa Hell, sabi niya, parang sabi doon na lahat daw ng mga gumagawa ng kasamaan at kasalanan ay mapupunta doon. No, kaya takot ako. Sabi ko nga sa mga kaibigan ko noon, mga gay din. Sabi ko sa kanila, ayoko na, hindi na ako mag-pills, hindi na ako mag-hormones, takot na ako, ganyan. Pero tuloy pa rin po. Sabi ko nga sa every Sunday lang ako mabait, pero every Monday to Saturday, paulit-ulit lang po yung buhay ko. Kuya Aris, nagkaroon ka rin ba ng pagkakataon sa iyong lifestyle before, yung sabihin na nating same-sex na relationship? Yes po. Mas madalas po mga
kumbaga, FUBU or yung ganun po. Okay. Okay. Mas friends with benefits Yes. po. Puro lang sex. Ganun po yung buhay ko. Aris, na banggit mo nga kanina, no, earlier, kasi sabi mo, isa din sa mga dahilan na nagkaganyan ka is yung kinagisnan mong pamilya. Sabi mo nga, kung naging broken yung family mo, most probably magiging broken ka rin. And the way that piniplease mo yung society, ito yung way mo para ma-accept ka nila, ginagawa mo yung paraan. And then nasabi mo rin kanina na talagang yung mga vices, naka-apekto din sa'yo. So, parang ito yung in-inculcate sa heart mo ng society na kailangan mong magbisyo para matanggap ka namin. And sabi mo, dinidisrespect mo na rin ang iyong magulang. So, naka-apekto rin sa'yo ito. Pero it turned out nitong 2015 na sabi mo nga, kinausap ka ng ate mo. So, parang nagkaroon kayo ng masinsinang usapan at talagang niyaya ka sa church. Ano ba yung naging turning point? Bakit talagang kumatok sa heart mo na eto na talaga yung time. I will transform, I will listen to God, na parang ma-realize ko sa sarili ko na my identity is not in crisis, but my identity is focused in Christ. Ano yung talagang sitwasyon sa'yo na nasabi mo sa sarili mo na kailangan ko ng lumaya. Gusto ko na makamit yung true freedom na tinatawag. Okay po. Yung time na yon, parang kasi sobrang down na ako. Yun nga po, sobrang down na ako kasi parang binagsakan na ako ng lahat. Kasi wala nga pong nagmamahal sa akin. Parang feeling ko, masaya lang ako paggabi, pero pag ganito na, wala na nagmamahal sa akin. Even my family, wala akong mapagsabihan. Kaibigan ko, hindi mo naman mapagsasabihan niya ng mga problema. Pag-uusapan nyo lang dyan about lalaki, pera, diba? Yun lang. Tapos, even sa school, parang pagod na pagod ako. Basta, yung ganun yung pakiramdam na hindi ko na alam yung gagawin ko. At para na akong nakakulong. Ito yung naramdaman ko nun. Para na akong nakakulong sa isang tao na pinipilit ko. Yeah. Pinipilit ko yung sarili kong magustuhan ng iba. Yun yung pinaka turning point ko. Then, 2017, graduation ko na, malapit na ako mag-graduate, graduating na ako. Talagang, I surrendered to God. Sabi sa preaching ni pastor, sabi niya, what if namatay tayo ngayon? Saan tayo mapupunta? Then, doon na talaga, I surrender to God. To Christ na, Lord, I surrender my life. Talagang hindi ko na alam gagawin ko, pero tulungan mo ko paano magbago. Kasi I was praying to God that time, na sabi ko sa Lord, okay lang po ba magsilbi ako ng ganito ako? Okay lang po ba na transgender ako pero magsisilbi ako sa inyo? Pero pinarili sa akin ng Lord na hindi ganyan yung original design na ginawa ko sa iyo. And that time, walang nag-judge sa akin kasi for almost 2 years wala akong naramdaman o nakitang judgment sa church, no? Tapos nung nagpa-counsel ako one time, nung nag-surrender ako ng life ko sa Panginoon, alam mo, wala akong narinig na judgment na mali itong ginagawa mo, mali maging ganyan. Ang sabi niya lang po sa akin, mahal ka ng Diyos. Praise God. Mahal ka ng Diyos. This is a powerful word. Yes. Napaka-simple word, but a powerful word can impact, no, to transform many lives. Na talagang pag sinabi mo, mahal ka ng Diyos, wow, may nagmamahal pala sa akin. Kasi I thought walang nagmamahal sa akin. Even my family, walang nagmamahal sa akin. Then, I surrendered my life to Christ. Tapos, nagkaroon ng Encounter God Retreat. Okay. No? Yung Encounter God Retreat, dito po yung 3 days encounter with God na nagbago po ng buhay ko. Actually, hiyang-hiya po ako nun kasi una, bago ako pumunta doon, sayang ang buhay ko, pinapaisip sa akin ng kaaway, sayang ang buhay ko, pinaghirapan ko, no? I-give up ko lang. Pagtatawanan ako ng mga kaibigan ko, sasabihin baliw ako. And yun, parang si Aris, lalaki, naging babae, naging lalaki ulit. Baliw, ganyan. So, parang natatakot akong iwan ng mga tao, ng mga kaibigan ko before. Pero nung na-encounter ko si Lord, ako lang yung transgender, 150 kaming delegates, pero hindi ako nahiya. Sabi ko, Lord, ikaw yung encounter ko, hindi sila. Then, alam niyo po, first day pa lang, I was baptized by the Holy Spirit. First time kong naramdaman yung, dati persecutor ako nito eh. Dati persecutor ako ng speaking in tongues, pero
pinaranas sa akin ng Lord. Kaya doon that time, iyak ako ng iyak. Pinakita sa akin ng Lord lahat ng mga kamalian ko, lahat ng kasalanan ko. Then nagpatawad ako. Pinakita sa akin yung tatay ko. Pinakita sa akin lahat. Pinatawad ko silang lahat. Lord, patawarin mo rin ako sa mga karumihan ko. Na dapat ako yun eh. Yeah. No, nag-preaching ng cross, dapat ako yung pinapako doon. Ako yung deserve ko yun. Imbes na si Jesus. Yes. Then in the second day, yung cross pa din yung inaano. Sabi ng preacher, i-try niyong i-wave yung kamay niyo. Sabi niya, i-open niyo yung arms niyo. Then, naramdaman ko that time, para akong pinapako sa krus. Para akong pinapako sa krus. Naramdaman ko kung paano pinapako si Jesus. Lahat ng shame. Lahat na, wala siyang kasalanan, pero bakit niya yung ginagawa para sa akin? Kaya, pinakita niya sa akin yung pag-ibig niya. Na ginagawa ko to kasi para mabayaran yung kasalanan ko dahil mahal kita. Ang tagal kong naghintay sa'yo. No? Ang tagal kong gustong ibalik na yung identity mo. Pero, nung time na yun, naka-open yung arms ko po, may umaka po sa akin tangible na mahaba po yung buhok niya and naka-white robe po siya. Sobrang sarap. Ang higpit po ng yakap na yun. At hindi ko po yun makakalimutan kasi hindi ko naramdaman yun sa pamilya ko. Hindi ko po yun naramdaman sa mga naging lalaki ko at mga kaibigan ko or bisyo or mga alak na yan. Wala po akong naramdaman kundi pag-ibig ng Panginoon. And I saw a vision po pagkadilat ko na talagang tumatakbo po ako sa Father. Tumatakbo po ako sa Father na nakaupo sa throne niya. Tapos ang dami pong mga anghel na nagpapalakpakan. Tumatakbo parang akong prodigal son na excited pong makapunta sa tatay niya. Then binalik po, ni-restore. Grabe. Ito yung tinutukoy natin na real freedom. Yes. Ito yung tinutukoy natin na real transformation. Yung sinishare sa atin ngayon ni Kuya Aris. Yes. Na kung sino man sa atin ngayon yung nagde-desire, and nasa punto talaga na parang, bakit hindi ako makalaya? Correct. Parang feeling ko hanggang dito na lang ako. Hindi totoo yung mga thoughts na yon. Dahil patunay itong testimony sa atin ni Kuya Aris na kung saan ka man ngayon, ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, you feel na parang you're hopeless, hindi ka na makakausad. Ito, patunay ito na kapag hinanap natin sa Panginoon, kapag sinorender natin yung life natin sa Panginoon, doon natin may experience, mararanasan yung tunay na pagiging malaya. Correct ka dyan, Kuya Ro. At nakakatawa dito kay Aris kasi sinabi niya 2 years straight uma-attend siya, ganun ang kanyang kasuotan. And without judgment, tinanggap siya, inaccept siya. Pero Aris, 'di ba, hindi naging ganun kadali yung proseso. Sa lifestyle pa lang magbabago ka, napakahirap na. The way that you wear clothes. Para sa'yo, kamusta yung process na to? Yung pagbabagong ito, physically, sa pagsusuot, sa pagtigil ng hormones, sa pag-aayos ng mukha. Kasi ngayon, gwapong-gwapo na kasi si Aris. Parang hindi mo mamalayo na may pinagalingan. Na ganun pala siya. Sige nga, share mo nga sa amin, Aris. Yes po. Sobrang hirap. May nakita nga po akong comment sa may post ko ng testimony. Sabi niya, guys, hindi to madali. Which is true. Hindi po talaga siya madali. Like, yung kinagisnan ko na lifestyle na siguro mga 15 years or kasi 20 years old ako, sabihin natin 15 years, no? Or 10 years na na-embrace ko yung pagiging babae. So, talagang suot ako ng pambabae. Lahat, even the underwear, dapat pambabae. Lahat yan. Paano ka magsalita, kung pumustura, kasi beauty queen ka, dapat ganito ka. Pero, ang hirap po nun i-give up talaga. Ako, personally, to be honest, ang hirap po talagang i-give up. Lalo po, ang pinakamahirap i-give up yung buhok. No? Mahirap po yung buhok na yan. Mahirap po, lalo kapag transgender ka, kasi feeling mo, dyan ka magiging babae. Dyan mo ma-embrace na mukha kang babae. Pero, nung na-encounter ko po ang Panginoon, sabihin natin, kapag gusto niyo ng advice, nasa process po tayo. Nasa process po lahat. Nasa progress. Wala pong overnight. Yes. Binago ka na, quick, ganyan ka na. Walang mabilisan. Pero, kung kaya kong yung pagbabago in my heart,
si Lord lang makakagawa nun. Dapat po mag-umpisa siya sa puso. Kasi mas magre-radiant po yan, makikita, magmamanifest po yan outside kapag talaga binago ng Lord ang puso mo. So, nung na-encounter ko po Panginoon, kaya ko na magpagupit. Nakapagpagupit ako noon na wala akong iniisip na kung anong sasabihin sa akin ng iba. Kasi na-encounter ko ang Panginoon. Alam niyo po, yung nagpapagupit nga po ako noon, sabi nga ng mga kaibigan ko tsaka ng mga nagpapagupit dun sa parlor, sayang daw yung buhay ko. Pero sabi ko nga, hindi po yun sayang. Masayang kapag hindi ko nakilala ang Panginoon. Masayang kapag hindi ko nalaman yung pag-ibig niya sa akin. At ang tagal kong hinanap, no? Ang tagal kong hinanap yung lalaking magmamahal sa akin. Kay Jesus ko lang pala yun mahanap. Praise God. At natagpuan. Yes, yung totoo lalaking yan. iibig sa akin ng buo at Yes. tanggap ko. Oo. Yun At yun. Kuya Aris, ngayon nga, Kael, nakita na natin yung transformation, Yes. yung talagang freedom na na-experience ni Kuya Aris sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ngayon naman, dahil ikaw ay nasa ministry na, Yes. balita namin meron ka ring ginagawa ngayon sa ating ministry. Ito nga yung Freedom Ministry. Can you share us briefly ano naman ang layunin at ginagawa nitong ministeryo na inentrust sa'yo ng Panginoon? Amen. So, yun nga, pinagkatiwalaan po ako ng Panginoon sa ministry, which is the Freedom Ministry. Sabi sa akin ng Lord, yung papangalanan na yung ministry, kasi first time to parang sa history ng Word of Hope, because alam naman natin ang Word of Hope is a conservative church, at marami pa po na church na conservative. And first time po na magkakaroon kasi hindi to usual, no? So, yung freedom, sabi ng Lord sa akin, anak, kalayaan. Malaya ka na. So, Freedom Ministry. So, dito po is mga LGBT po. So, dito pwede kang LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, or kahit anong confusion sa identity mo, you are welcome here. Yun nga, ang tagline namin, God's love wins. Ang pag-ibig lang ng Diyos ang magpapanalo sa atin, sa mga LGBT. At hindi sila nag-iisa. Meron silang karamay. At praise God dahil ayan po ang mission namin, to have a transformed life. We aim for transformation, not toleration. Yes. No? Hindi po namin tinotolerate yung gusto nila, pero pinapakita po namin yung pag-ibig ni Kristo simula sa amin bago nila maranasan yung pag-ibig. Kasi kung paano natin i-approach yung LGBT, mahirap yun. Mahirap po yun, hindi po yun ganun kadali. Pero ma-approach lang po sila in a way with love. Pag-ibig po. Kasi ang mindset na po ng LGBT, hindi kami tanggap sa church. No? Hindi po kami tanggap sa church. So, paano natin sila ma-encourage na dapat ang church ang nag-uumpisa, na tanggap sila dito. Kaya yun po yung mission namin, na ma-transform. Praise God kasi meron na po doon na lahat na nasa Freedom, binago po ng Lord. No? Meron doon lesbian, boot siya for 8 years din siya, tapos 8 years ka-live-in niya, talagang binago ng Lord. Ang ganda na ngayon, mukhang babae. Hallelujah. Tapos ngayon, transgender din, mga cross-dresser, binago din po ng Panginoon. Bisexual, ngayon mahal na si Lord. Glory to God. Sobrang grabe po yung ginagawa ng Panginoon. Aris, eto nga nasabi mo dun sa goal ng Freedom Ministry is transformation, not toleration. Ngayon, paano mo, in your personal view, ikaw, paano mo siya minemaintain na hindi na ako babalik sa dati kong pinagdaanan, I will stay true to my true identity in Christ? Kasi napakahirap yan ng pinagdaanan mo. Minsan may mga temptation. Paano mo minemaintain yung faith mo and yung character mo kay God? Amen. So, minsan, parang, kasi I've been there, so na-experience ko na yun, tapos may marami din nagpapa-counsel about that. So, parang nagkakaroon din ako ng idea, or nagkakaroon din ako ng parang courage, or parang magpatuloy pa kasi ganito na yung nangyayari sa kanila. So, ang nakita ko po doon, based on my experience at sa kanila, dapat talaga may accountability partner ka. Ang isa din po sa aim namin, at isa din po sa mission namin, na kung gusto mong lumaya, umamin ka. No? Walang dapat secret. Dapat lahat kaya mo. And dapat nagpapa-covering po tayo sa pastor or pastora natin. Kasi ang humahawak po
Freedom Ministry ngayon, nag-overseer sa amin, which is our pastora. Kasi pastora dahil mas malambot ang puso, no? Mas malambot ang puso at mas maiintindihan yung mga ganong situation. Then, need mo ng, kapag talagang naranasan mo ang Panginoong Jesus, talagang babalik at babalik ka. Kasi talagang pag sinabi doon, yung like kung sinasabi sa iba na kapag umaalis sila sa Panginoon, hindi, hahabulin ka ng kabutihan ng Diyos. Yes. No? At kung pinaka-advice ko talaga, huwag mawawala yung fellowship, mga kapatid. Huwag mawawala yung fellowship kasi hindi ko tinatanggal yung ministry. Dapat may fellowship. Di po tayo dinesign ng Lord mag-isa. Dapat meron po tayong kasama, no? Accountability partner, fellowship sa isang ministry na mag-a-affirm sa'yo na kapag nangihina ka, tutulungan ka niya. At syempre, devotion mo sa Panginoon. Dapat may person. Hindi po dinesign ng Lord ang religion. Dinesign ng Lord relationship. Kaya pag wala tayong relationship sa Lord, hindi natin alam, baka hindi tayo lumago at hindi natin ma-maintain. Kasi araw-araw po tayong may labanan. Lalo sa mindset natin, lalo po sa atin. Kasi kung may problema po ang lalaki at babaeng natural, sa amin po doble kasi pati identity namin, pinaglalaban namin. Kaya napaka-bless ng taong binago ng Diyos sa ganung buhay. Glory to God po. Very well said, Kuya Aris. And kami ay talagang nabe-bless sa iyong powerful testimony. And sana mga kaagapay na nakikinig doon sa atin, nawa kayo rin po ay napagpapala no, sa ating kwentuhan for today. Pero Kael, alam mo, napakabilis ng oras. Yes. Talagang hindi natin makokontrol yan. As we wrap up, Kuya Aris, para sa ating mga kabataan ngayon na nakasubaybay sa atin, ano yung pwede mong iwanan na mensahe or words of encouragement if may mga kabataan ngayon na they feel na they're hopeless, they feel na makakalaya pa ba ako? Hindi lang sa sexualidad kundi sa iba't ibang issues. Nandyan yung sa kaperahan, sa pamilya, sa mga addiction. Ano yung pwede mong iwanan na mensahe sa kanila? So, gusto ko lang iwan sa inyo na you're not alone. Hindi po ikaw nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. May kasama ka at kasama mo ang Panginoon. And pag dumating sa point na hindi mo na alam yung gagawin mo at you feel down, talagang parang binagsakan ka, may tao na handang tumulong sa'yo at may tao na handa kang sagipin. At naghihintay lang siya sa'yo, which is ang ating Panginoong Jesus. Mahal na mahal ka niya at gusto ka niyang tulungan. Sa LGBT naman, wag kang maguluhan. Wag mong tignan yung nararamdaman mo lang at wag mong idepende yung sarili mo sa sinasabi ng maraming tao at sinasabi hindi nakabase yung identity mo sa maraming tao. Hindi nakabase ang isip, galaw, pananamit mo sa tao. Nakabase dapat sa Panginoong Jesus. Paano ko yan, Kuya Aris, kapag nagtanong ka, Kuya Aris, paano ko makikilala ang Panginoong Jesus? Lumapit ka. Una, lumuhod ka sa Panginoon, manalangin ka. Then God will help you na magkakaroon ng tao na magpapadala sa iyo ang Panginoon. Hindi ako naniniwalang hindi ka tutulungan ng Panginoon kapag humingi ka sa Kanya. Dahil ako, nagpipray lang ako dati, pero ngayon, binago na ako ng Lord. It's a process. Don't be too hard on yourself. Nasa proseso tayo at hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. Marami pa siyang gagawin. Pero dapat may faith ka sa Kanya at naniniwala ka sa Kanya na Lord, one day, babaguhin mo ko because there's a power in declaration. There's a power in your faith na ito yung mangyayari. So, yun lang kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos at hindi ka niya iiwan. Ayan, nahinang panghawakan natin such a powerful statement mula kay Kuya Aris na eto nga, to conclude our episode for today, hindi po natin makikita ang freedom sa mga bagay na temporal dito sa ating mundo. Na minsan akala natin ito na yung totoo pero hindi pala. Yes. And katulad ni Kuya Aris, akala niya before
yung identity niya dati, kala niya malaya na siya from that, hindi pala. Meron pa palang purpose, merong ginawa pa ang Panginoon para ipa-realize kay Kuya Aris na ito yung totoong kalayaan. Ito yung totoong freedom. Na yung kalayaan ay hindi lang sinasarili, kundi ibinabahagi din sa ibang tao. Correct ka dyan, Kuya Aro. Amen. And Kuya Aris, maraming salamat sa story mo. Stories of hope and transformation kung paano ginamit ka ng Lord sa iyong pamilya at sa iyong mga kapwa na may pinagdaanan din ka parehong tulad mo. And ito si Aris, talagang living testimony ng pag-asa na ginamit ng Panginoon kung sa tingin mo kaagapay na bilang kabataan na may pinagdadaanan ka sa iyong puso, gender confusion man yan or anong aspect man ng challenges na nag-hold back sa'yo para umusad sa buhay. Tignan mo ang Panginoon, tignan mo kung paano niya ginamit si Aris para mag-move forward. Sabi nga ni Aris, iluhod mo sa panalangin sa Panginoon. Kung si Aris tinulungan siya ng Panginoon, God is willing to help you. Don't be too hard on yourself. Don't define your identity not on the label na binibigay ng mundo, pero i-define mo yung identity mo sa binibigay ng Panginoon. You are loved and you are greatly valued. Kaya maraming salamat sa iyo, Aris, at sa mga kaagapay natin na talagang nais subaybayan ka. Meron siyang Facebook page, bisitahin niya lamang po iyon. And meron tayong sa Freedom Ministry, pwede niyong kontakin yan. And of course, ang ating partners dito sa ating broadcast, ang Living Waters Philippines, na tumutulong sa mga mayroong confusion sa mga ganitong bagay. Kaya Aris, maraming salamat for your time na ibinigay sa 702 DZS. Talagang suki na siya from Family Matters and now sa Legit na tutulungan tayo para sa mga kabataan. Yes. So maraming salamat. And Kael, that's it for our episode. Again, maraming salamat Kuya Aris Abarquez for sharing us your legit insights and your powerful testimony dahil yan sa ating Panginoon. And maraming salamat din sa ating mga kaagapay na tumutok at sumama sa amin ngayong araw na ito. Sana marami rin po kayong natutunan. At kung meron man, i-share nyo po yan sa ating comment section and we love to read those feedbacks at ang inyong mga takeaways. Correct ka dyan, Kuya Aro. At patuloy na encouragement ka natin na not only na mag-comment sila sa natutunan nila, but of course, to share this live streaming, this video sa inyong mga group chat, sa inyong Facebook group, at para mas madami pa po tayong ma-inspire at makilala nyo yung story ni Aris, kung paano siyang ginamit ng Lord to be help sa ating mga kabataan. So, ayun po, nagpapasalamat po kami sa tumulong sa ating broadcast ngayong araw po na ito, sa ating RTB team na sina Raymond, si Angge, si Wen, kay J-Bes, sa ating ProdTech na sina Nathaniel, si John B, si Benjo, at saka si Reggie. Thank you din sa ating Brocawe Transmitter Site and Engineering team. Ako po si Kael Garcia. At ako po si Arwel Mendoza. Until then, see you next Sunday para sa Kwentuang Hit. Ito ang Legit! Bye! Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.